Pagpasok pa lang sa gate ay lumabas agad ang dalawang gwardya mula sa guardhouse at sinalubong ang sasakyan nila. Nagbaba ng salamin si Kurt. "Your men are ready?" Si Kurt sa mga ito. Tumango ang dalawa at bahagyang sinulyapan si Jade. "Then go!" Ani ni Kurt at otomatikong isinara ang windshield at itinuloy sa parking area ang sasakyan sa ilalim ng building. "Sino ang mga iyon?" Tanong ni Jade na nilingon pa ang dalawa na ang isa'y may hawak na radyo. "Hindi sila ang dating nakatoka sa gate." "Don't worry about them." Binuksan ni Kurt ang kotse at lumabas at umikot sa kabila niya. Binuksan ang pinto at lumabas siya. "Jade!" Salubong ng sekretarya niya sa kanila. "May dalawang lalaki naghihintay sa'yo." Nilingan nito ang dalawang lalaking tao sa reception na tahimik na umiinom ng kape. Bago pa nakapagtanong ang dalaga ay tinanguan ni Kurt ang dalawang lalaki na agad namang tumayo. "Actually, Miss Arribas," si Kurt kay Myla, "hindi kami ang kailangan ng mga lalaking iyan kundi ikaw." "Ako?" Nilingon ni Myla ang dalawang lalaking nasa tabi na niya. Pero wala silang sinasabing, "They were waiting for my orders. You see? You're under arrest. And the usual you have the right to remain silent, etc. etc." Baliwalang sabi ni Kurt na tinanguang muli ang mga lalaki. Hinawakan ng mga ito si Myla. Nanlaki ang mga mata ng sekretarya. Pinaglipat-lipat ang tingin sa mga lalaking naroroon. "Kurt!" Si Jade na biglang naguluhan. "Tama ang hinala mo, Jade," wika nito. "May mga illegal deliveries na ginagawa sa foundry. Kasabuat niya ang foundry supervisor at nalaman kong bayaw niya ito. Kapatid ng asawa niyang namatay. Kasabuat din ang dating mga gwardya sa gate 2 at sila rin ang nasa likod ng kidnapping threats mo." Akmang tatakbo ang babae subalit nahawakan agad nito ang dalawang lalaki. Nagsisigaw at nagpumigla si Myla. "Bitiwan niyo ako! Hindi niyo magagawa ito!" "Sinungaling ang lalaking yan, Jade. Matagal na akong pinagkakatiwala ang empleyado ng daddy mo." 3 years, Myla, to be exact. Si Bernard na sumungaw mula sa hagdan. "Kasama na ng mga pulis ang bayaw mo, Myla. Mabubulok siya sa bilangguan for multiple murders, theft, attempted kidnapping and illegal possession of firearms. Kumanta ang isang kasama nyo na pinatay niya ang dalawang tauhan niya. Sinayang mo ang buhay mo at panahon na walang kakwenta-kwentang dahilan." Umiiling na dagdag ni Bernard. "Sana ipinakilala mo ang sarili mo. Kung hindi man kayo magkadugo ni Marco, kahit paano'y itinuturing kang pamangkin ni Julia." Nanlilisik ang mga mata ni Myla. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng dalawang lalaki. "Alam ni Marco at Julia yon," sigaw ng babae. "Hindi ko yung pinagkaila sa kanila kaya naibigay sa akin ang trabahong ito. What hurt me most ay ang hindi nila pagkilala sa akin sa publiko at sa harap ng mga anak niya." At sa nag-aapoy ng mga matay binalingan nito si Jade. Napahawak sa braso ni Kurt ang dalaga sa galit na nasa mga mata ng babae. "And I hate your father, Jade. I hate him." "Anong ginawa sa'yo ng daddy, Myla?" Bahagyang nawala ang panlilisik ng mga mata nito. "I have learned to like him, you know." Pagkatapos ay muling tumingala kay Jade, I offered myself freely. Payag na nga akong kept woman basta lang bahagi na niya ako ng pagtingin niya. Pero tinanggihan ako ng ama mo. Paulit-ulit niya akong tinanggihan na para bang may sakit akong nakakahawa. "Get her out of here," utos ni Bernard sa dalawang lalaki. Nagpipiglas pa rin si Myla. Nang nasa bungad na ng hagdan ng mga ito ay mabilis na lumapit si Jade. "My father didn't hate you, Myla. Hindi ka rin niya pinandidirihan." Banayad niyang sabi. "My father loved my mother so much na hindi niya magawang pagtaksilan ito. For Marco, Emerald is everything." "Maganda rin naman ako ah." Tila baliw nitong pahikbing sabi. "At bata pa kaysa mami mo." Tumango si Jade. Nasa mukha ang simpatya. "No doubt about that, Myla. Pero iisang babae lang ang mahal ng daddy. And please don't take it against him." Nasa hagdan na ito nang sumigaw. "I didn't mean to hurt you, Jade. I didn't mean to hurt anyone. Gusto ko lang pag nakuha kita ay mapapansin ako ni Marco.
He will submit to my wishes. Si Bernard ang sumagot sa malamig at walang kapatawarang tinig. Siguro nga, Myla. Pero ang mga tauhan mong kinuhay mga kriminal, hayok sa laman at sa salapi, lalo na ang bayaw mo. Hindi mo rin sila makokontrol. Nanlalambot na pumasok sa opisina niya si Jade. Sumunod si Bernard. Si Kurt ay bumaba upang marahil ay kausapin ang mga lalaki. Sino siya, Uncle Bernard? Siya rin ba ang may kagagawa ng pagtatangka sa akin nung nakaraang bago ako pumunta ng Amerika? Umiling si Bernard. Iba ang mga yon. Dead liar though, hindi sila natakot na kuhanin ka sa karamihan. Paano nyo nalamang may kinalaman si Myla? Si Kurt ang nagsabi sa akin ng lahat, Jade. Sagot nito. Nagpalakad-lakad sa loob ng opisina. Hindi lang niya pinaalam sa'yo na mula sa hunch mo ay gumawa siya ng sariling investigasyon. Anong ibig sabihin ng kaninang alam ni Lola at Daddy ang tungkol sa kanya? Nagugulihang tumingala siya sa tiyuhin. Biglay nakadama siya ng alinlangan. Wala sa loob na kinalas ang scarf sa leeg. Hindi ko alam kung kilala mo si Alphon, Jade. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Bernard sa bahaging iyon. He was Tia Julia's second cousin. Kung tutuusin ay napakalayo na ng ugnayan, pero sa probinsya ay magkakamag-anak halos sa mga tao. Ang ina ni Myla ay isa sa mga babaeng pinagsamantalahan ni Alphon sa hasyenda. Nang makulong si Alphon ay nagpakilala ito kay Tia Julia. Hindi na nagtanong ang Tia Julia. Pinagpala ang lola mo ang babae hanggang sa makapanganak. Si Myla iyon. Nagkaasawa uli ng taga-asyenda ang babae, subalit patuloy si Tia Julia sa pagsuporta sa anak ni Alphon sa pamagitan ng trust. Pinag-aral sa kabisera na Sapado de Blas. Naging guro at nakapag-asawa ng taga-Maynila. Ayon sa report ni Kurt, hindi naging mabuti ang buhay ni Myla sa asawa nito. Si Myla ang bumubuhay sa lalaki at natatakot na manghiwalayan dahil papatayin. Napatay sa rambol ang asawa niya. At doon muling nagpakita at nagpakilala si Myla sa daddy mo. Nakatakda na ang retirement ng dating sekretarya ni Marco and so he offered Myla the job. Anyway, qualified din naman. Ang problema, naging obsessed si Myla kay Marco. She wanted him. Sa una itinuring ni Marco iyong hero worship, but she was getting worse sa pagpapakita ng pag-ibig sa daddy mo. Obsessed sa isang salita. Kaya nang dumating ka ay dalawang tinik ang nabunot sa dibdib ng daddy mo. The job and the woman. Naiiling na natatawa si Bernard sa pagtatapos ng kwento. Sounds amusing kung hindi dahil sa mga pagtatangka sa'yo. Si Jade ay tumango-tango. Wala sa loob na hinubad ang overcoat at isinampay sa likuran ng swivel chair. Gusto niyang maawa sa sekretarya. Ilang babae ba ang pinaluha ni Marco nang pakasalan nito ang mami niya? Tumingin siyang muli kay Bernard. So, it has nothing to do with Alphon, Uncle? Aniya. Mas ang obsession niya sa daddy kaya naisipan niya ang mga threats sa akin. I wonder how she got the money to pay those hoodlums. She didn't pay a cent. Iyong mga illegal deliveries ng mga bakal ang ibinabayad niya. Sagot ni Bernard na nilinga siya. And who knows what else? Nahinto sa ere ang sinasabi nito nang mapuna ang braso at dibdib ng pamangkin. What the hell are those? Nagsalubong ang mga kilay ni Jade. Niyuko ang sarili at napasinghap. Si Bernard ay inisang hakbang ang paglapit sa kanya. Marahas na itinaas ang braso niya isa-isa. Sinuri ang mga namumulang balat na ngayon unti-unting nagiging asul. Hinawi ang pangilalim niyang blusa. Pahablot na tinanggal ang mga butones nito hanggat mahantad sa paningin nito ang mga marka sa katawan niya. Sino ang may kagagawa nito? Sino? Naglabasan ng mga ugat sa leeg ni Bernard habang pigil nito ang braso ng dalaga. Mayroon kang ipinaglilihim sa akin? Sa amin? Uncle, please. You're hurting me. Napahikbi si Jade. Bumaon sa braso niya ang tila bakal ng mga daliri ng tiyuhin. Kinabahan siya sa anyo ni Bernard at alam na niya kung ano ang kasunod niyon. Malalaman ng daddy at mami niya.
Ito ang bagay na hindi niya maaaring ipakiusap sa tiyuhin, maubos man ang mga luha niya. Papatayin ko ang gumawa nito sa'yo. Then kill me. Si Kurt mula sa pinto. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas ni Bernard. Ikaw ang gumawa nito sa pamangkin ko, Kurt? Disbelief in his eyes. Nang hindi umuiwas ang tingin ng lalaki ay gustong manlubo ni Bernard. Pain is lies through him. I'm sorry. Si Kurt. Sorry? Kung gaano kabilis si Bernard sa paglapit kay Jade, ay higit itong makabilis makalapit kay Kurt. Isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa lalaki. Sumadsad sa dingding si Kurt. Napatili si Jade. Uncle Bernard, please. I have treated you like my own son. You bastard. Naghuhumiyaw sa puot ang tinig nito. I trusted you. Ipinagkatiwala ko ang pamangking ko sa'yo. Yun pala ikaw ang dapat katakutan. Muli nitong inambaan ng suntok si Kurt nang patakbong iniharang ni Jade ang sarili sa pagitan ng dalawang lalaki. No, Uncle Bernard. Please stop. Umalis ka dyan, Jade. Humakbang ito patungo sa executive desk at kinuha mula roon ang baril ni Marco at ikinasa. Oh please Uncle Bernard, listen to me. Sindak na wika ni Jade na higit pang iniharang ang sarili kay Kurt kahit na itinutulak siya nito paalis. Umalis ka sa harapan ko. Tabig ni Kurt sa kanya subalit na natili siyang matigas na nakatayo sa harap nito. He will kill you, sindak niyang sabi. Hindi ako natatakot sa kanya, Jade. Mariing sagot ni Kurt. Hinarap ni Jade ang tiyuhin. He didn't rape me kung yan ang iniisip mo. At paano mo ipapaliwanag ang nasa katawan mo, ha? Puot na usig ni Bernard. If he'd raped me, sa palagay mo ba'y maglilihim ako? Sagot niya sa gumagaralgal na tinig. Naisip mo na ba na ginusto ko rin ang nangyari sa amin? Iisang linya na lang ang mga mata ni Bernard. That couldn't be true, Jade. Ano ang ipinananakot ng lalaking ito sa'yo? Ano? Nothing. We both wanted it. Napahikbi siya sa bahaging iyon. Halos iisang linya na lang ang mga mata ni Bernard. Itinaas ang baril. Stay away from him, Jade. Sundin mo ang tiyuhin mo, Jade. Higit na mapanganib ang tinig ni Kurt sa pandinig niya. Shut up, you both! Sigaw niya pareho sa mga ito. Ako ang may gusto nito, Uncle. I made him do it. Huwag mo siyang ipagtanggol. He must have seduced you. Walang dapat katakutan sa hayop na yan. He was a traitor to his own country. Nothing but a failing spy who murdered his own son. Sinabi iyon ni Bernard sa matinding galit. Hindi na napuna ang kapaitang gumuhit sa mukha ni Kurt. And I love him, Jade added softly, kasabay ng sunod-sunod na paglandas ng mga luha. I love him. I love him. If you kill him, then kill me too. At saka humagulhol na tumakbong palabas ng silid. Naiwang nagkatinginan ang dalawang lalaki. Parehong namangha sa kabila ng lahat. Na makabawi muling itinutok ni Bernard ang baril kay Kurt. Nagtatagis ang mga bagang. Ni hindi kumukurap si Kurt at sinasalubong ang nagbabagang tingin ni Bernard. Utang ng ama mo ang walang kasilbi-silbi niyang buhay sa akin, hayop ka. And if my money could have saved his life, I would have done so without any second thoughts. Pero ito pa ang iginanti mo sa akin? Pumailan lang ang isang putok. Bumalandra sa salaming dingding si Kurt. Pagkatapos ay sunod-sunod na putok pa ang maririnig. Kasabay niyon ay ang pagsabog ng salaming dingding sa tabi ni Kurt. Sa itaas sa rooftop ay naririnig ni Jade ang mga putok ng baril. Bawat putok ay tila sa kanya tumatama at nagdudulot iyon ng matinding sakit at takot. Tuloy-tuloy sa pag-agos sa mga luha niya. Ano itong ginawa niya? Was it wrong to fall in love? Had she fallen in love with the wrong man? Pinagagaan lang marahil ng matinong kaisipan ng mga pagpapasya. But the heart will always suffer in the end. And why don't we get the chance to choose kung sino ang dapat na mahalin? Hindi ba puso ang nagpapasya niyon? Kalilimutan mo ang lalaking yun, Jade. Ang tila kulog na salita ni Marco. I love him, Daddy.
Pahikbing sagot niya. Ang gagawin ko ang lahat para tugunin ni Kurt ang damdamin ko at wala kayong magagawa. Ipapapatay ko ang lalaking yun. Puot na pahayag ni Marco. Nagtumbahang lahat ang mga laman ng mesa sa library sa pagpukpok nito. Dapat ay sa puso pinatamaan ni Bernard ang lalaking yun. Dapat ay tuluyan na niya itong pinatay. Then I would have died with him, she cried passionately. Marco, si Emerald sa banayad na tinig hinahaplos ang likod ng anak. Dad, nakikiusap ang tinig na tumingala sa ama ang dalaga. All my life, I've been a good daughter to both of you. Wala kayong ginustong hindi ko sinunod dahil naniniwala akong para sa akin, iyon, para sa amin ni Romano. But let me live my life with this time, Daddy. Sunod-sunod ang hikbi niya. Hindi si Kurt ang lalaking para sa'yo, Jade. Nanlalambot na wika ni Marco. Napahawak sa gilid ng mesa. He's older, mahigit 10 taon. You're 12 years older than Mom, paalala niya. At nagkaasawa na si Kurt. Namatay ang asawa niya sa pagsabog ng isang kotse na nakalaan para sa kanya, kasama ang 3 buwang gulang nilang anak na lalaki. Oh God. Panginguspos ni Jade. He was an ex-pilot for jet fighter planes who would fought in the Gulf for almost a year. CIA took him. For 3 years, baliwala kay Kurt ang pumatay. Nang kalaban, agap niya. For protecting his possessed dumb asses who work behind desk and driving limousines. For risking his life for Uncle Sam. Alin na lang sa dalawa, Daddy? Siya ang mamamatay o ang kalaban niya? Just like what he did to the men who tried to kill us. Nagsalubong ang kilay ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Si Emerald ay natilihang humarap sa anak. Oh Daddy, umiiyak siyang umiling. Kurt saved my life since you hired him almost 3 years ago. Hindi ilang beses niyang ipinain ang buhay niya dahil sa akin. Baliwala ang trabahong iyon sa kanya, Jade. Paliwanag ni Marco. He was trained to kill. I paid him to protect you. Enormous amount of money. Itinaas ng dalaga ang mukha. No matter what you say, Dad, I love him. Napaungol si Marco. Si Emerald ay tila spectator sa sagutan ng amag-ama. Nahahati ang puso sa pagitan ng anak at asawa. Pinaalala nito ang pakikipagsagutan niya kay Don Leon at Nathaniel nang gustuhin niyang makipagkita kay Marco maraming taon na ang nakararaan. Kahit na sabihin ko pa sa iyong ang asawa ni Kurt ay isang confirmed spy at nagtatrabaho sa KGB. And it was rumored that Kurt was a double spy, hamon ni Marco sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Jade. So yun ang ibig sabihin ng Uncle Bernard niyang traidor sa sariling bansa si Kurt. Gusto niyang manlumo. Wala siyang pakialam kung aling bansa ang nagdidigmaan ng lihim sa isa't isa. But a traitor is a traitor. And who knows kung anong sekreto ang ipinapasa ni Kurt sa kalabang bansa sa pamamagitan ng asawa niya. Iyon ang dahilan kaya nag-resign siya sa CIA. Patuloy ni Marco. Nakakita ng pag-asa sa hindi makapaniwalang anyo ng anak. Tatanggalin din siya. And who knows, he could be terminated. Iyon ang dahilan kaya siya narito sa Pilipinas. Nariyan si Bradley Iha, si Emerald sa banayad na tono. Hindi ba at matindi ang pagkakagusto mo sa kanya bago ka umalis patungong Amerika? At malimit ka niyang kumustahin sa akin tuwing nagkikita kami sa mga functions. I don't love him, tahimik niyang sabi. Tiniyo ng panyo ang mga luha. Tumayo at hinarap ang ama. Daddy, nakikiusap ako. Don't make it hard for me. Hindi ko alam kung ano ang damdamin ni Kurt sa akin at... And yet you gave yourself to that savage? Pulang-pulang mukha ni Marco sa pagbangong muli ng matinding galit. She raised her face a fraction at sinalubong ang mga mata ng ama. I'm 24 at wala kayong maaaring iakusa sa aking kaluwagan ng moral. Alright, I made a mistake this time. Let me handle this my way. I'll disinherit you, Jade. Pahabol ni Marco nang nasa pinto na siya. Klitsch, Dad, matabang niyang sabi. You're only my daughter. Nahinto sa pag-iikot ng nab ang dalaga. Saw the pain in her father's eyes sa kabila ng galit.
Mukhang pinamukala ng luha ang mga mata niya. Humakbang pabalik sa ama. Tumingkayad at hinadkan ito sa pisngi. I love you, Daddy. Kayo ng Mami. But I love him too. But don't worry, Dad. Hindi naman ako tanga para habulin ang lalaking ayaw sa akin. Pero gusto ko munang marinig ang bahagi ng kwento kay Kurt. Even I have to choke it out from him. Hindi siya ang tamang lalaking para sa'yo. Jade. Usal ni Marco na nanlulumong tinig. It is a matter of opinion, Dad. Kurt is a good man at paniwalaan niyo ako sa sinasabi kong iyan. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil alam ko kung ano ang ibig sabihin ng salitang good man. Ilang sandali nang nakalabas ang dalagay na natiling tahimik sa pagitan ng mag-asawa. Si Marco ang bumasag sa katahimikan. Hinila ang silya at hapong na upo. I shouldn't have retired. I shouldn't have allowed my only daughter manage this damn company. Tila tumanda ng maraming taon si Marco. Ikinulong ang ulo sa mga palad. She loves him, Marco. Emerald whispered softly. Nagbabara ang lalamunan sa emosyon sa nakikitang panlulumo ng asawa. Just as I love you. Kahit na ikaw pa ang pinakamahigpit na kaaway ng lolo at ni Nathaniel, mas matindi ang ginawa mo sa akin kaysa ginawa ni Kurt kay Jay. You kidnapped me at sapilitang itinigil sa De Silva farm. Huwag mo akong ikumpara sa lalaking yun, Emerald. He's a savage, a cold-blooded. Just as I thought of you as the devil, Marco. Putol niya sa sasabihin nito. May kislap ng alaala sa mukha ni Emerald sa kabila ng kaseryosohan ng kausap. And I defied both Leon and Nathaniel. For you. Love you despite the uncertainty. Iba ang pangyayaring yun, Emerald. Nagtaas ng ulo ng lalaki. I love you the first moment I'd set my eyes on you. And I was an honorable man and hindi nito itinuloy ang sinasabi nang makita ang paglitaw ng ngiti sa mukha ng asawa. Bibihira kitang marinig na magyabang, darling. I kind of like it. It reminds me of the old days nang kidnapin mo ako. And your daughter is exactly like you. Stubborn. Lumapad ang ngiti niya. But you love me just the same. Oh, come here, darling. Inilahad ni Marco ang dalawang palad. Tumayo at humakbang si Emerald palapit sa asawa at pumaloob sa mga braso nito. Isinubsob ni Marco ang mukha sa tiyan niya. Where have I gone wrong, Emerald? Para maging ganito si Jade? He asked. Isinuklay ni Emerald ang mga daliri sa buhok ng asawa. Buhok na ilang panahon na lang ay magkukulay puting lahat. Ang lalaking mamahalin niya sa lahat ng panahon. You've raised a wonderful daughter, my darling. Trust her. Trust her? Go after that man? You were never judgmental, Marco. Pagdating sa anak mo'y nawawala ang matinong pananaw mo. I only want the best for my children, Emerald. Tiningala ni Marco ang asawa. Lumalim ang mga linya sa noo. And she's only my daughter. I know. At alam din ni Jade yun. Hindi mo ba narinig at naintindihan ang sinabi niya kanina? Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mabuting lalaki. You are her yardstick, Marco. And she's probably right. I want you back, Kurt. Dinutdot ng lalaki ang sigarilyo sa ashtray sa tabi ng hospital bed. My resignation is irrevocable, sir. Now I'm taking you back. Patuloy ng lalaki. You can't just turn back on us, Kurt. There's an assignment waiting for you in Saraviejo. The secretary sent a fax yesterday. He specifically mentioned you. Huminga ng malalim ang lalaki. At sa determinadong tono ay, I'm sorry, sir, but... Naputol ang sasabihin nito sa marahang katok. Nabalik ang pansin nila ng bisita sa pintong unti-unting bumukas. Sumungaw si Jade. He tense. Si Jade ay pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawang lalaki. Foreigner ang bisita ni Kurt. Malaki at marahil ay nasa pagitan ng 45 at 50 ang edad. I'm sorry, hindi ko inaasahang may bisita ka. I'll come back later. Subalit tumayo ang malaking lalaki. Oh no, please come in. I was about to leave anyway. Niyoko nito si Kurt. Think it over, Lapierre. Pagkatapos ay nginitian nito si Jade at tuloy-tuloy nang lumabas. Sinundan ng tingin ng dalaga ang lalaki. Who was that?
Bakit ka narito? Humarap ang dalaga at tinitigan ng lalaki. Nakahiga at nakaunan sa mga braso. Hubad ang pangitaas at may nakapaikot na benda sa kanang balikat. Ikinalulungkot ko ang ginawa ng Uncle Bernard sa'yo. Muling nagkibit ng balikat ang lalaki. I live. If it was pain that she saw na sandaling nagdaan sa mga mata nito ay hindi matiyak ni Jade. Nakarehistro na sa mukha nito ang panunuya. Tinitigan ni Kurt ang dalaga. Galing marahil siya sa opisina. She in tailored cut dress, poised and classy. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit ka narito? Nakailang tikhim si Jade bago sinulyapan ng silya. Hindi mo ba ako pauupuin? Be my guest. Humakbang siya patungo roon at naupo. I wanted to hear your side of the story, Kurt. Ipagtanggol mo ang sarili mo sa akusasyon ng Uncle Bernard at ng Daddy. Matalim ang mga matang nakatuon sa kanya. Walang ibang explanation, Jade. Kung ano ang narinig mo, yun na. Please, Kurt. Kahit paano'y hindi ko gustong pag-usapan Miss De Silva. Agap nitong sasabihin niya. Paniwalaan mo ang sinabi ng mga magulang mo at ng tiyuhin mo. Mas makabubuti sa'yo now, live. Salamat sa pagbisita mo at buhay pa ako. At tumalikod ito at dumapa sa kama. Nanlulumong hindi makapaniwala si Jade na hindi siya kakausapin ito. She was about to say something nang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang nurse. I'll see you some other time, Kurt. Marahang sabi niya at walang kibo siyang lumabas. Humarap si Kurt at nakita pa nito ang likod ng dalaga. Tumiim ang bagang at pumikit. Oras na ng pag-inom na gamot, Mr. Lapierre. Ang nurse na inabot ang bottled mineral water sa tabi at sa kabilang kamay ay ang kapsula. Dalhin mo palabas ang gamot na yan, nurse. Nagmulat siya ng mga mata. At sabihin mo sa doktor na lalabas na ako. Napaatras ang nurse at matapos magdili-dili ng ilang sandali lumabas, dala ang kapsula. Nang magbalik si Jay 2 araw makalipas, wala na sa hospital si Kurt. Lumabas ito sa mismong araw na nanggaling siya roon. Hiningi niya ang address nito sa hospital subalit walang isinulat na address ang lalaki. Pirma ni Bernard Portalejo ang naroroon at address nito. Nang araw ding iyon ay nasa opisina siya ni Bernard sa Christine Cement. Gusto kong malaman kung saan ko siya matatagpuan, Uncle. Demanda niya sa tiyuhin. Jade, alam ba ni Marco ang ginagawa mong ito? Sinabi ko sa daddy na kakausapin ko siya. I've been to the hospital subalit nakalabas na si Kurt. Matagal na nag-isip si Bernard at nanlulumong tinitigan ang pamangkin. Alam mo ba kung ano itong ginagawa mo, Jade? He asked softly. You're like my dad. Padabog niyang sabi. Gusto niyong kontrolin ang damdamin ko. Hindi ako makapaniwalang ang mga lalaking nakilala kong may malawak ang pangunaway nagiging makitid na ngayon. Hindi mo kilala ang pagkatao ni Kurt, Jade. Patuloy nito. Hindi si Kurt ang lalaking... I'll determine that, Uncle Bernard. Agap niya and defiantly raised her chin. Jade, alam kong para sa akin ang ginagawa kong lahat. But I'm 24, she said wearily. I love this family, Uncle Bernard. At kung sino ako ngayon ay utang ko sa inyong lahat. Sa paraan kung paano niyo kami hinubog, minulat. Hindi ko hahayaang mabaliwala iyon ng dahil lang sa isang bulag na pagtingin. I may have fallen for Kurt. Pero bakit hindi niyo ako lahat bigyan ng pagkakataon na patunayan sa sarili ko kung tama o mali ang damdamin ko? You're young and in love. Papaano mo malalaman kung mali o tama ang ginagawa mo? Emosyon mo ang paiiralin mo. Hamon ni Bernard. Malungkot siyang umiling. Trust me, Uncle Bernard. Nakahinga ng maluwag si Jade nang makita ang pick-up ni Kurt sa harap ng isang 6th floor building sa Ermita. Tumingala siya. Naisika-6 na palapag ang opisina nito. Naroon din at nakabalandra ang karatula. KLP Security Agency. Ang sabi ni Bernard ay okupado ni Kurt ang buong 6th floor. Opisina Komtirahan. 5:00 pasado na at nakikita na niya ang ilang mga empleyadong naglalabasan sa bukana ng building.
Hindi lang marahil 10 opisina ang umuokupa sa building na iyon. Lumabas ng kotse ang dalaga. Hindi pinansin ng maraming taong naa-attract ng sports car at mga humahangang matang nakatuon sa kanya. Dire-diretso siya sa entrance ng building. Hinanap niya ang mga mata ng nag-iisang elevator at naghintay na bumaba iyon. Maraming lumabas at mag-isa siyang pumasok. Diniinan niya ang numero 6. Pagdating sa itaas ay nahantad sa kanya ang pintong may logo ng agency. Brass na nakaukit sa polished wood. Akma niyang itutulak ang pinto nang lumabas ang isang babae. Yes? Hinagod siya nito ng tingin. Tumikhim siya. Gusto kong makausap si Mr. Lapierre? Tumaas ang kilay ng babae. Sa pagitan ng 22 at 26 ang edad. Naka-uniforme ng paldang gray at dark blue na blusa. Maganda. Ako ang sekretarya niya. At off-office hours na miss. Hindi nag-i-entertain si Mr. Lapierre ng bisita pag hindi na oras ng opisina. Naroon ang authority sa tinig nito bilang empleyado. Hindi ako kliyente. Formal niyang sagot. Personal ang sadya ko sa boss mo. Nasaan siya? Bahagyang napaatras ang babae sa tono niya. Nasa opisina niya at may kausap pa ba siya? Wala nang tao sa loob. Anong pangalan mo at sasabihin ko? You can go home and I'll find him myself. Tinanguan niya ito at bago pa makapag-react ang babae, pumasok siya sa opisina at isinara ang pinto. Bukas ang aircon. Ang mga office desk ay bakanteng lahat. Malinis ang opisina, hindi kalakihan. Naroon na marahil ang buong department sa pahabang silid na iyon. At malaki ang 6th floor. Kung ganoon ay okupado ni Kurt ang ibang bahagi ng 6th floor bilang tirahan nito. Muli niyang inikot ang tingin sa buong opisina. Kung ano-ano ang mga nakalagay sa dingding na may kinalaman sa agency. Natanaw niya ang isang lowered two-way door. Iyon marahil ang opisina ni Kurt. Itinulak na ito at umingit ang pinto. Akala ko ba'y umalis ka na, Marcia? Si Kurt na nakatalikod at nakahilig sa swivel chair na halos humiga at tumama ang dulo sa edge ng desk. Naka-t-shirt ng light blue, nakataas ang paa sa likurang cabinet. Tumikim si Jade. If it's another client, tell him to come back tomorrow at huwag mo nang paghintayin ang asawa mo sa ibaba. Lumunok si Jade bago nagsalita. I didn't come here on official business. Marahas na umikot paharap ang swivel chair. Sandali lang ang pagkabigla sa mukha ni Kurt. Hindi ako makapaniwalang itinuro sa'yo ng pamilya mo ang building na ito. How are you, Kurt? Tanong niya sa mababang tono. I came back pero wala ka na sa ospital. Nagkibit ang lalaki. Ang sabi ko'y hindi kita gustong makausap, Jade. Malamig nitong sagot. Akala ko'y malinaw ko nang nasabi sa'yo yan sa ospital. Hindi malaman ng dalaga ang gagawin at sasabihin. She's unwelcome. Lantarang itinataboy siya nito. Pero hindi siya aalis hanggat hindi niya narinig ang gusto niyang marinig. Iginala niya ang paningin sa loob ng maliit na opisina nito. Pagkuway muling bumalik ang mga mata niya sa desk nito na may salamin sa ibabaw. Hindi sinasadyang napako ang tingin niya sa isang pamilyar na signature sa ilalim ng salamin. Lumapit siya ng 2 hakbang at niyuko ang napakailalim na tseke sa salamin. Hati iyon sa gitna. Tumaas ang tingin niya sa binata. You're not very wise, you know. You should have encashed it. That's a lot of money. Umismid si Kurt. Mamamatay na lang siguro ako, pero hindi ako yayamang tulad nyo. Pero hindi pa naman ako naghihirap. I can still afford to pay my meals and my employees. You risked your life for me. I fuck you in return. Pinamulahan ng mukha si Jade kasabay ng pagbangon ng galit. Umikot sa tabi nito at hinampas ng bag ang lalaki. Bastos kang talaga. Mabilis na inagaw ni Kurt ang bag niya at inihagi sa sahig. Pagkatapos ay kinabig siya at mahigpit na ikinulong sa mga bisig nito. His fingers sank into her hair. Then his mouth covers hers in a violent kiss. Nagpumigla si Jade.
Tumaas ng bahagya lang ang bibig ni Kurt para makapagsalita. Ito ba ang ipinunta mo rito? Muling yumuko at bahagyang kinagat ang lower lip niya. Oh, she cried. Itinulak niya ang lalaki subalit tila nagtutulak siya ng pader. I hate you, Kurt. You want me? Go to hell. Admit it, Jade. You want me. Ano ba? Bitiwan mo ako. Not a chance. Itinaboy kita sa ospital. At kahit ngayon pero hindi kang nagbigay pansit. At muli nitong inangkin ang mga labi niya. His tongue succeeded in getting inside her mouth. Ang kamay nito'y pumailalim sa blusa niya and kneaded her breast roughly. Hindi iyon ang ipinunta ni Jade doon though she missed him so much. Tumatanggi ang isip niya sa kagaspangang iyon ng lalaki. Pero ang katawan niya'y hindi. Nakikipagkumpetensya sa loob ng silid ang mga ungol nilang dalawa sa tunog ng air conditioner. Nagulat siya nang marinig ang pagbagsak ng mga gamit sa sahig. Mabilis siyang kumawala at hinanap ng mga mata kung ano ang bumagsak na iyon. What? Tinabig lahat ni Kurt ang laman ng mesa nito. At bago siya pa makapagtanong, ay binuhat siya nito at inihiga sa ibabaw. Stop! I want you and you want me, Jade. Wika nito at itinaas ang t-shirt pahubad at inihagi sa sahig. Kung ano-anong kaisipan ang pumapasok sa isip ng dalaga, nilinga ang pito. Ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa silid na iyon? At bago pa muli makarehistro sa isip niya ang matinong kaisipay, isa-isa nang tinatanggal ni Kurt ang mga botones na pang-itaas niya. Kurt, you want this as much as I do, Jade. He said harshly. Kasabay ng pagtaas ng palda niya, paitaas sa bewang niya, then he pulled down her underwear. Kurt, please, this is not what I meant when I said I love you. She croaked, ang isip at katawan ay naglalaban. Who's talking about love? His dark eyes intent on her as he unsnapped his jeans and pulled the zipper down. Napapikit si Jade. Hindi siya makapaniwalang hindi niya magawang panaigin ang matinong kaisipan sa lalaking ito. She wanted him so much she could die of shame. Kung ganito lang ang pagtratong matatanggap niya mula kay Kurt. Pero nilunod ng mga labi ni Kurt ang anumang alinlangan sa isip niya. He was naked, warm and hard. He was kissing her carnally. Then his seeping mouth moved down to her throat, then to her mouth again. And in between those ravishing kisses, Kurt was murmuring explicit words, sometimes in French. But what he was murmuring was both vulgar and sweet. Limited ang kaalaman niya sa French, pero natitiyak niyang pag ang salitang yon ang inuusal ni Kurt ay endearments ang kahulugan. His finger brushed her nipples. Kurt! She cried softly his name that Kurt made all a small sounds of arousal. His callous hands moved down to her thighs and stroked the curls. Gusto nang kalimutan ni Jade na huminga. Umiikot ang sensasyon sa buong katauhan niya. Muling tumaas sa mga kamay ng lalaki. Stopping on her breast and moved them in palms. Pagkatapos ay ginagap nito ang mga kamay niya at itinaas sa ulo na niya. Ipinagsalikop ni Kurt ang mga daliri nito sa kanya. Jade, he said harshly at last. Nakita nito ang sandaling pagsinghap ng dalaga. Ang panlalaki ng mga mata, ang bahagyang pagtense, then the wonderment. Her legs curled around his body so sweetly. He groaned as he ground her pelvis against hers. I can't get enough, he murmured furiously as he withdrew and sank into her again and again. I can't get enough. Hindi alam ni Kurt kung kayang ibigay ng ibang babae ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. He raised his face and gazed at her. Her eyes closed. Namumula mukha sanhin ng tumutubong balbas niya. Her lips swollen from his kisses. They parted a little sa banayad na pagbabawi ng paghinga. Subalit sa kabuuan ay tahimik ang mukha ng dalaga. How could he let her go? Dapat ay umalis na siya. Dahil pagkatapos ng mainit na sandali, hindi na muling nagsalita si Kurt. Walang kibo nitong inabot ang mga gamit niya sa kanya at pagkatapos ay dinampot ang sariling damit at nagbihis. Naupong muli sa silya at nagsindi ng sigarilyo, nakatitig sa kisame. Tahimik niyang inayos ang sarili. Nasa pagitan ng galit at sama ng loob ang damdamin.
Pero ano ang mangyayari kung magagalit siya? Siya ang nagpunta rito. Siya ang tanga. Pero umaasa siyang sa pakikipagkita niya kay Kurt ay makadarama siya ng kahit kaunting pahiwatig na mahal din siya nito. By the way it is, para dito ay isa lang siyang sexual object. Tell me about yourself, aniya sa tinig na hindi na halos marinig. May karapatan akong malaman iyon kahit paano, hindi ba? What do you want to know? Malamig nitong sabi, hindi nagaangat ng mukha. He heard a sob in her voice, it made him ache. Pasubalian mo ang mga sinabi ng Daddy at Uncle Bernard tungkol sa'yo. Mapait nang umiti ang lalaki. Kung ano ang sinabi nila yun na, Jade, walang kailangang sabihin. Gusto kong marinig ang lahat mula sa'yo, Kurt. Then what? Singhal nito. Muling nagbuga ng manipis na usok sa ere. I'll believe you. Humarap si Kurt at malisyosong tumawa. Because I can give you a real good fact? Kaya maniniwala ka sa akin? Huminga ng malalim si Jade. Inipong lahat ng kontrol upang huwag sumabog ang galit. You're everything a woman despises, Kurt. At hindi ko maintindihan kung anong nakita ko sa'yo. At hindi ko mapairal ang matinong kaisipan. But I won't beg for your attention. Ito ang huli kong pakikipagkita sa'yo. And if you want me, naroon ang walang kasiguruhan sa tinig niya sa bahaging iyon ng sinasabi. Nagyuko uli siya ng ulot, humugot ng malalim na paghinga, kaya hindi niya nakita ang pagguhit ng mga sakit sa mga mata ng lalaki. She composed herself again and raised her chin. If you want me, really want me, hindi dahil sa sex. It should be deeper than that. Like I love you? Yes, she whispered. At alam mo kung saan ako naroroon. Ipinakikipaglabang kita sa pamilya ko. Give your word. Tumayo na siya. Tinampot ang shoulder bag sa sahig. What if I'd really been a traitor? Nahinto sa pagbubukas ng lower door si Jade. Nilingon ang lalaki. Wala kahit na anong ekspresyon sa mukha nito. Were you? Paano kung ganun nga? Huminga siya ng malalim. There must be some reason, pero natitiyak kong hindi dahil sa pera. Humayo ang mga mata niya sa walang lamang desk. Sandaling nag-init ang pakiramdam sa kaisipang kani-kanina lang ay ibinigay sa kanya ni Kurt ang walang pangalang kasiyahan. That again she almost fainted. Agad niyang itinaboy sa isip iyon. Sa ilalim ng glass top ay ang checking hati sa gitna ng Uncle Bernard niya. Ang halagang nakalagay roon ay maaari nang magpaaluman sa buhay ni Numan hanggang sa mamatay. Pero hindi pinag-interesa ng lalaki yun. I'm willing to put your past behind us, Kurt. If you will and if you loved me. Pero hindi niya tinapos iyon. Tumalikod at tuloy-tuloy na lumabas. There goes one woman he really have learned to love so deeply. So classy, so beautiful, so much fitness. He played dirty sex with her upang kasuklaman siya nito. Pero hindi niya nakita kay Jade ang inaasahan. She maintained her cool and her pride. Ano ang gagawin ni Jade sa buhay niya? He has nothing to offer her maliban sa isang nakaraan at pagkakataong maaaring kasuklaman ng dalaga. He was hurting inside, pero higit na masakit na mawala si Jade sa sandaling malaman nito ang katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Mas masakit damdamin kung makikita niya sa mukha ng dalaga ang pandidiri sa kanya. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa maling paniniwala ng ibang tao, pero hindi iyon ang mahalaga sa lahat. Paano kung hindi kayang tanggapin ni Jade ang pagkatao niya tulad ni Elaine? And damn it! Hindi siya gumamit ng kahit na anong proteksyon sa 2 beses niyang pakikipagtalik sa dalaga. Hindi niya kailanman nalilimutan iyon. Paano kung magbunga ang mga kapusukan niya? Would she hate his child? Sa labas ay napayupyup sa dingding ng elevator si Jade. Hindi mapigil ang pag-iyak. Kailangan niyang ikalma ang sarili bago bumaba. Hindi siya makakapag-drive ng ganito. She didn't care it if she die, pero pananagutan niya kung magkakasakit siya sa daan. Nagitla pa siya nang may humawak sa mga balikat niya. Bakit ka umiiyak, Ineng? Mabilis na pinahid ni Jade ang mga luha.
Ang nasa harapan niya ay isang matandang babae. Marahil ay nasa 70 ang edad. Teka, sinipat siya nito. Hindi ka empleyado ng agency ano? Umiling ang dalaga. Hindi makuhang magsalita, nagsisikip pa rin ang dibdib niya. Parang nakita na kita. Muli siya nitong sinipat. Hinagod ng tingin ang buong mukha niya. Oo nga, ikaw iyong larawang nasa folder ni Kurt. Iyong babaeng sabi niya ay may nagtatangkang kumidnap. Ikaw nga ba iyon? Tumango siya. Ako po si Jade Silva. Oo nga. Tumango-tango ang matanda, ang pamangkin ni Bernard Fortalejo. Kilala niyo ang tiyo ko? Abay oo ining. Pero bakit ka nga pala umiiyak din eh? Luminon ito sa nakasarang pinto ng opisina. Naroon pa si Kurt ano? Siya ang nagpaiyak sa'yo? Nag-alis siya ng bara ng lalamunan. Hinawakan siya sa kamay at hinila. Tara sa loob at uminom ka kahit kape. Tatanggi sana siya dahil hindi niya gustong magbalik sa loob ng opisina. Subalit iba ang tinatahak ng matanda. Mahaba ang pasilyo at puro dingding ang nakikita niya. Nang sa pagliko nila sa kanan ay may matatanaw siyang isang malaking pinto. Pumasok ka ining. Binuksan ng matanda ang pinto at pinapasok siya. Ako si Alejandra. Pwede mo akong tawaging inang. Iyan ang tawag ng mga empleyado sa akin. Maliban sa apo ko na paminsan-misay Grandmere ang taguri sa akin. Hindi niya kilala ang matanda at ang apong sinasabi nito. Nag-aatubili siyang sumama dahil hindi niya gustong tanggihan ito. Wala sa loob siyang pumasok. Isang maluwang at maayos na kabahayan ang natambad sa kanya. Wood parquet ang makintab na sahig. May mga rugs sa dahong kung saan dapat na mayroon. Sa gitna ng center table ng malambot na sala set, sa ilalim ng chrome dining table na apatan, at may magagandang upuan na yari sa polished wood and rattan. She admired the kitchen. Lahat ay prefabricated at maaaring kalasin kung gugustuhin. Typical American apartment. Ang kasangkapan sa bahay na iyon ay iyon lamang ang kailangan. Hindi cluttered. One could easily assume na isa itong bachelor's department. Agad ang pagpasok sa isip ng hinala. Apartment ni Kurt ang pinasok niya. She was about to say goodbye nang hawakan siya ng matanda sa braso at akayin sa sofa. Maupo ka ining habang ipinagtitimpla kita ng masarap na kape. Kapeng barako at may kaunting krema at asukal lamang. Yaong lasang-lasa mo ang primera klaseng kape. Wika ng matanda na lumakad patungo sa kusina. Pinagbasdan niya ang pagsalang nito ng percolator sa built-in stove matapos halina ng kape ang ibabaw ng percolator. Matanda na subalit maliksi pa rin kumilos ang matanda. Kumuha ito ng platito at tasa sa prefab pantry at dinala sa mesa. Bumalik sa stove at binuksan ang oven. Mula roon ay isang French bread ang kinuha at dinala sa mesa. Paborito ni Kurt ang tinapay na ito iha. Nakangiting tanaw ng matanda sa kanya. Kaya niyang kainin ang isang buo nito at isawsaw sa kapeng barako. Wala siyang alam isagot. Hiniwa nito ang French bread at inilagay sa isang maliit at pahabang bandehado. Tumayo siya at humakbang patungo sa kusina. Itinuon ang mga mata sa nagper-percolate na kape sa glass ng stainless pitcher. Hinila niya ang upuan at naupo. Kay puti-puti mo ining, wika ng matanda at pinatay ang kalan. Kinuha ang percolator at nagsali ng kape sa tasa niya. Pagkatapos ay kinuha ang coffee creamer at nilagyan ang tasa. Para kang krema sa kaputian. Kremang kapag inihalo mo sa kapeng barakoy kay gandang tingnan at kay sarap. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito, pero hindi siya nagsasalita. Inilagay nito ang tasa sa tapat niya. Tikman mo ining. Sumunod si Jade at bahagyang hinipa ng mainit na kape at humigop ng kaunti. Masarap. Masarap pa sa imported na kape. Nakikita kong nagustuhan mo. Tikman mo rin itong French bread. Si Kurt ang nag-bake niyan. Nanlaki ang mga mata niya roon. Ngumiti ang matanda. Mahirap pang paniwalaan na ang marahas kong apoy kayang mag-bake ng tinapay. Apo niyo po si Kurt? Pumarmal ang anyo ng matanda. Hinila ang upuan at naupo.
Kami na lang ang magkamag-anak na natira sa bahaging ito ng lupa, Ineng. Sandaling nakalamlam ang mga mata nito at tinitigan siya. Bakit ka umiiyak kanina? Sinaktan ka ba ng apo ko? Hindi niya alam kung ano ang isasagot doon. Hindi ko ibig sabihin pisikal, Ineng. Sa kabila ng trabaho ni Kurt wala akong nalamang nanakit iyon ng babae. Kahit na nga ba ang dati niyang asawa. Nakita niya ang pagtitig na ginawa ng matanda sa kanya. Hinahanapan marahil siya ng reaksyon. Subalit alam na niya ang bagay na iyon. Sinabi na ng daddy at Uncle Bernard niya. Tumikhim siya. Iniwan ko si Kurt sa opisina. Nagpasalamat ako sa pakikipag-usap niyo sa akin at niyoko niya ang kape. Sa kapeng ito, pero hindi ko gustong datnan ako ni Kurt dito. Winasiwas ng matanda ang kamay. Hindi iyon papasok dito hanggang hindi matutulog. Mas o menos ay umiinom sa opisina niya iyon. Hindi niya magagawang uminom dito dahil kinagagalitan ko. Muli siyang humigop ng kape. Wala sa loob na dinampot ang slice ng French bread at kumagat. Nasisiyahang pinanonood siya ng matanda. May relasyon ba kayo ng apo ko? Napaangat siya ng tingin sa diretsyong tanong na iyon. Bakit niyo nasabi yan? Matanda na ako, Ineng. May paglilihim pa ba sa akin? Maraming araw nang nagugulo ang apo ko. Hindi siya dating ganoon. Mula nang tanggapin niya ang trabahong ibinigay sa kanya ng tiyuhin mo. At nag-iba na siya mula nang matapos ang kaso sa iyo. Malimit kong mahuling binubuklat niya ang folder mo. At nakita kitang umiiyak kanina. Ano ba ang dapat kong isipin? Hindi ko ho alam ang sasabihin ko. Nagyuko siya ng ulo at kinutaw ng kinutaw ang kape sa tasa ng kutsarita. May pag-ibig ka ba sa apo ko, Ineng? Muli niyang ikinabigla ang tanong. Hindi siya makasagot pero muling bumangon ang sama ng loob at napahikbi na agading pinigil. At itinataboy ka niya? Mas kumpirmasyon iyon kaysa tanong. Bumuntong hininga ng malalim ang matandang babae. Ilang sandali bago muling nagsalita. Anak ko ang ina ni Kurt, Jade. Jade ang pangalan mo, hindi ba? Tumango siya. Isang uri ng mamahaling bato. Tumango-tango ang matanda. Si Kurt ay Amerikanong Princess Jade. Pero siguro'y alam mo na iyan. Jade had no idea tungkol sa pagiging princess ng lalaki. Bagaman hindi ilang beses itong bumubulong ng French sa pagniniig nila, lumaki at nagkaisip siya sa Amerika. At marahil may mga ugali si Kurt na napupunan mong hindi maganda. Kinasusuklaman niya ang mga babae sa pangkalahatan. Hindi ko siya masisisi. Pinagtak sila ng anak kong si Elizabeth C. Jackson habang nasa giyera ito. At lahat ng iyon ay nasaksihan ni Kurt. Sa tuwing ko kumprontahin niya ang ina ay sinasaktan siya. Hindi minahal ni Elizabeth si Jackson. Kaya siya nagpakasal dito upang matupad ang ambisyong maging American citizen. Kinulong ni Jade sa lalamunan ang disgust sa ina ng lalaki. Hindi niya gustong gumawa ng ingay upang ituloy ng matanda ang pagkukwento. Kung hindi dahil sa tiyuhin may baka tuluyang sinira ni Jackson ang sarili. Inanyayahan ni Bernard Fortalejo ang mag-ama upang manatili sa Paso de Blas ng ilang linggo. Pagkakataon din iyon upang madalaw ako ni Jackson. Inikot ng matanda ang paningin sa loob ng apartment. Hindi ganito ito noong araw. Isa itong 3 pitong paupahang apartment. Minana ko sa mga magulang ko. Iyon ang ikalawang pagbisita sa akin ng manugang ko. Ang ikalawang pagkikita namin ni Kurt. Mailap sa akin ang bata. Hindi ko masisisi. Ako ang ina ni Elizabeth. Mula noon ay tiniyak kong may komunikasyon kami ng apo ko sa anumang paraan. Pinapangako ko siyang anuman ang mangyayari uuwi siya sa akin. Sinulya pa nito ang dalagang taimtim na nakikinig. Hindi ko gusto ang trabaho ni Kurt sa CIA dahil mapanganib pero hindi ko iyon isinatinig sa aking mga sulat. Mga sulat na sa headquarters niya bumabagsak pero hindi ko alam kung saang bahagi ng mundo ang apo ko. Mapalad nang mabasa iyon ni Kurt ng maaga sa 3 buwan.
Hanggang sa makapag-asawa siya, isinulat niya yon sa akin. Masaya si Kurt ang nababasa ko mga sulat niya. Minsan daw ay iuuwi niya rito si Elaine. At nadala ho niya ang asawa niya rito? Umiling ang matanda. Hindi basta-basta nakakapagbakasyon si Kurt mula sa trabaho niya, Jade. Hanggang sa malaman kong nagdalang tao si Elaine. Tuwang-tuwa si Kurt bagamat nabanggit niyang hindi gusto ni Elaine na agad silang magkaanak. Hanggang sa namangyari ang aksidenteng iyon na ikinamatay ni Elaine at ng anak nila. Mahabang katahimikan ang namagitan. Alam na ni Jade ang bahaging iyon. Nasabi na ng ama at ng tiyuhin. Was he responsible for their death? Hindi ko alam. Hindi nagsasalita si Kurt. Iyon lang ang abot ng aking kaalaman, Jade. Iisa ang tiyak. May ginawa si Elaine upang masuklam ng tuluyan sa mga babae si Kurt. Kung ano man yun ay hindi ko alam. Ang tungkol sa sinasabing pagiging traidor niya hindi niya masabi. Hindi ako nakatungtong ng kolehiyo, Jade, at hindi ko kayang sagutin ang tungkol sa bagay na yan. Hindi ko alam ang lawak ng trabaho ng apo ko maliban sa mapanganib iyon. At malaking pasasalamat ko nang magretiro siya mula sa trabahong iyon. Hindi niyo siya dapat kinausap, Grandmere. Pagalit na sabi ni Kurt sa matandang babae nang malamang nagtagal doon si Jade. Panahon na para mag-asawa kang muli, Kurt. Ang matandang babae na hindi natigatig sa galit ng apo. Panahon na upang kalimutan mo ang nakaraan. Hindi mo ba nakikita at sinasaktan mo ang babaeng yun? Mahal ka niya. Hindi kami bagay. Padarang niyang hinila ang upuan at naupo sa lugar kung saan naupo si Jade. Naroon pa ang tasa ng kape nito sa mesa. Naroon pa ang malabong bakas ng lipstick ng dalaga. Lipstick that he thought had erased from her lips. He touched the rim of the cup, then angrily rubbed the lipstick off. Kailan ba hindi bumagay ang krema sa kape, apo? Naaaliw na sabi ng matanda sabay ng pagtaas ng kilay sa ginawa ng apo. Kung masarap ang krema sa instant na kape ngayon, ay di lalong higit sa kapeng barako, hindi ka? Hanggang saan ang sinabi niyo sa kanya? He raised a grim face to his grandmother. Hanggang doon lamang sa bahaging alam ko tungkol kay Elaine. Kung ang ibig mong tukuyin ay ang tungkol sa pagkatao mo'y hindi ko yon sinabi. Ikaw lamang ang maaaring magsabi niyon. Pinandidirihan niya ako. Ikinulong nito ang ulo sa mga palad. Pag nangyari yo'y hindi siya ang babaeng para sa'yo. Walang dahilan upang mahalin at ibigin mo siya. Formal na pahayag ng matandang babae. At ngayon pa lamang ay alamin mo na iyon kaysa pinahihirapan mo ang sarili mo. Mas madaling kalimutan ang babaeng walang kwenta. Nag-angat siya ng mukha sa abuela. Hindi ba ninyo alam kung gaano kayaman ang babaeng yon? Ano ang maaari kong ialay sa kanya? Estupidong lalaki, wika ng matanda. Ikaw na rin ang may sabing hindi mata pobre ang mga Fortalejo. At saka bakit kailangang masinda ka sa yaman nila? Yun ba ang habol mo upang mahalin si Jade? Alam niyo ang sagot dyan. Gano'n naman pala. Inilaban ka niya sa pamilya niya. Patunayan mong karapat-dapat ka. Grandmere, napakadaling sabihin. He groaned agonizedly. Subalit alam niyong higit kong kinatatakutan ang maaaring maging reaksyon ni Jade sa pagkatao ko. Huminga ng malalim ang matanda. Hindi lahat ng mga babae tulad ni Elizabeth at Elaine Kurt. At kung naduduwag kang ipakipagsapalaran ang magiging bunga ng pagtatapat ay nasa iyo yun. Mamamatay kang hindi mo alam kung ano ang magiging pagtanggap ni Jay doon. Isang linggo matapos ang pag-uusap na iyon ay dumating ng Kristen Cement si Kurt. Inilapag nito ang calling card sa harap ng sekretarya ni Bernard. Matagal lang nagretiro si Andrea. Gusto kong makausap si Bernard Fortalejo. Nag-angat ng paningin ng sekretarya. May appointment ho ba kayo? Hindi ko kailangan ng appointment. Mariing sabi nito. Gusto ko siyang makausap sa ayaw at sa gusto mo. Bahagyang lumanok ang sekretarya. May directors meeting sa loob ang mga boss. Maaari ba kayong maghintay? Walang hibong tinungo nito ang bench at naupo.
Dinampot ang periodiko upang abalahin ang sarili. Subalit hindi ba man ito nakakapagbuklat ng 2 pahina ay bumukas ang silid ni Bernard. Rosalie? Bungad nito. Pakitawagan mo nga si Mr. Lacson, sabihin mong parating na natuon kay Kurt ang mga mata nito. Nagdilim ang anyo ni Bernard. Anong ginagawa mo rito? Tumayo si Kurt. Galing ako sa Christine Steele. May meeting daw dito ang board. Gusto kitang makausap lalo na si Marco. Para ano? Gusto mong dito ko sabihin? Nilingan nito ang empleyado at iba pang naroroon. Binalingan ni Bernard ang sekretarya. Postpone my meeting with Mr. Lacson. Ikaw ang bahalang magpaliwanag. Yes, sir. Nang pumasok uli si Bernard ay kasunod na si Kurt. Sa silid nito ay bukas ang adjacent door na siyang conference room. Nagtayuan na ang ibang mga naroroon. Ibig sabihin tapos na ang meeting. Nagulat pa si Marco nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? Lumatay ang galit sa mukha ni Marco. Alam kong matapang ka. Baliwala sa iyo ang pumatay ng tao, pero hindi ko akalaing magagawa mong makipagkita pa sa akin pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. And if Bernard failed to kill you, tutuluyan kita. Sanay akong umapak sa teritoryo ng kaaway Marco. Ganti ni Kurt. Oh well, mauuna na kami Marco Bernard. Ang ibang miyembro ng board na kumaway at lumabas na. Hindi gustong mapagitna sa personal na alitan. Naiwan ang buong pamilya. Naroon din si Nathaniel, Sandro at si Margarita na ang mga matay pare-parehong nakatuon sa bagong dating. If you want to talk to me, ani ni Bernard sa malamig na tono, you might as well talk to the rest of my family. Kurt groaned silently. Ang buong akala niya ay ang 2 lalaki lang ang makakaharap. Hindi kailanman siya natakot sa maraming panganib na kaugnay ng trabaho niya. Subalit sa harap ng mga ito ay gustong manginig ng mga tuhod niya. Lahat ng mga matay ng uuri. Ang 4 na malalaking lalaki tila handang paulanan siya ng bala anumang sandali. Ang kaisa-isang babae walang imik na hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang Kurt Lapierre? Si Margarita. Yes ma'am. Maupo ka iho. At kung ano man ang sadya mo ipapakinggan namin. Itinuro nito ang upuan sa tabi. Margarita, si Marco sa tutol na tinig. Nagpupuyos pa rin ang loob. Marco, banayad na wika ng babae. Why don't you hear him out first? Walang kibong hinila ni Kurt ang silya at naupo. He felt silly and stupid. Never in this whole damn life na makadama siya ng ganitong antisipasyon. Never in his life that he cared what other people say sa mga ginagawa at sasabihin niya. He's almost 35 pero tila isa siyang banyatilyon sa pakiramdam niya. Of course, kilala mo si Marco, Jade's father, si Margarita ulit, and Bernard's my half-brother, na sa pagkakaalam ko'y siyang nakakakilala sa'yo. Tumango siya at tumaas ang tingin kay Marco at Bernard. Ang 2 lalaki parehong madilim ang tingin. And to your right is my son, Nathaniel. Hindi kumibo si Nathaniel at nanatiling nakatitig sa kanya. And next to him is Bernard's elder half-brother, Sandro. Si Sandro ay tumikim, bahagyang tumango. Gustong ma-amuse sa paraan ng pagpapakilala ni Margarita sa kanilang lahat. Sawari ba nito'y gustong lituhin ni Margarita ang bisita? Ano ang sadya mo? Si Marco. Ang alam ko'y itinaboy mo ang anak ko na makipagkita siya ng 2 beses sa'yo. For that, gusto kitang pasalamatan. It was partly true. Masaya na sana ito kung hindi nag-hibernate si Jade sa farm at naging malulungkutin. She'll get by Emerald. Mariing wika ni Marco. I don't think so, Marco. Humihikbing wika nito. I will never forget you in a million years kung inilayo ako ng lola ng mami at ni Nathaniel sa'yo. Damn it. Anong gusto mong gawin ko? Ang lalaking iyon mismo ang ayaw panagutan ng anak mo. And I don't really mind at all. Hindi sumagot ang asawa pero tahimik na umiiyak. And he will kill this son of a bitch if he had the choice. Matagal bago nagsalita si Kurt. Tila hindi alam kung paano uumpisahan ang sasabihin. She could get pregnant, ang nasabi. Parehong nakaawang ang bibig ng lahat.
Maliban kay Sandro na humahagalpak ng tawa. Natuon ang pansin ng lahat dito. Itinaas ni Sandro ang dalawang kamay. I just remembered something of that line many years ago. That's all. Ikiniling nito ang ulo sa amusement. And come on guys, give the man a break. Well, if my daughter will get pregnant, then it's easy to... Napatay ko si Kurt. Don't you dare terminate her pregnancy. Huwag mo akong turuan kung ano ang gagawin ko sa sarili kong anak. Ani ni Marco in equal voice. Bagaman hindi ang konklusyon ni Kurt ang gustong sabihin. Marco, si Margarita na namagitan. Tahimik na sumandal si Marco. Nagpupuyos pa rin ang loob. Paano tinatanggap ng isang ama ang balitang maaaring magdalang tao ang bunso nito sa isang lalaking hindi gustong pakasalan ng anak? Nasa katotohanan ay may bahagi ng isip na gusto niyang matuwa at ikamatay at the same time. I love your daughter, Mr. De Silva, he said in a formal and soft voice na kahit siya hindi aware doon. Muling bumalik sa pagkakaupo. And if she will have me, I will marry her. Sa ayaw at sa gusto mo. Nilingan nito ang mga nakapaligid o ninyong lahat. Interesting, tuya ni Marco. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? You must have realized kung gaano kalaking salapi ang kasama sa pangalan ng anak ko. Bigla ang formalidad at kababaan ng tinig ay nahalinhina ng paninikit ng mga mata. Fuck you. Napangiwi si Margarita roon. Ang mga lalaki tahimik na nakamasid. Si Sandro ay hindi maiwasang hindi mapangiti. Nakikita ang sarili sa lalaki maraming taon na ang nakalipas. But he was tamer compared to this man. Tumayo si Kurt at niyuko si Marco. May palagay akong walang silbi ang pag-uusap na ito. Ganon pa man, gusto kong malaman mo, ninyong lahat nakakausapin ko si Jade sa gusto o hindi ninuman. Inilipat nito ang tingin kay Bernard. Higit kanino man alam mong kaya kong gawin yon, saan niyo man siya itago. I'll kill you first, Kurt, si Marco uli. Then kill me now, you may be the devil, but you can't stop me. Hamon nito. Nag-fake ng pag-ubo si Bernard. Ano ang dahilan na gusto mong kausapin si Jade ngayon? Bakit hindi noong nagtungo siya sa'yo? Kalmanting tanong ni Bernard. What made you change your mind, Kurt? He tense, hindi makasagot. Inikot ang paningin sa lahat ng mga naroroon na pawang naghihintay ng sagot niya. Nanlulumong na upo uli si Kurt. Don't you know? Marahang tanong nito kay Bernard. Hindi mo ba alam kung ano ang papa? Iisa lang ang alam ko. Magkaibigan kami. Handa naming ipagkaloob ang buhay namin sa isa't isa noong mga panahong iyon. Tahimik na sagot ni Bernard. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. I love your daughter, Marco. You must believe that. Nilungon nito ang matandang lalaki. Though God knows how I tried to suppress my feelings. How I tried to keep my job on professional basis. Hindi mahirap gawin iyon. I only have to hate her. As a woman, I couldn't believe myself how Jade made me lose control. That I have no control over myself anymore. Bernard knew how it was so difficult for Kurt to express emotions. I was crude, rough, and everything that would make her hate me. But she didn't. Bahagyang nabasag ang tinig ni Kurt doon. Pinuno ng hangin ang dibdib at nagpatuloy. I have no wish of marrying her. Dahil hindi iyon ang gusto ko. Kundi baka hindi niya ako tanggapin sa sandaling malaman niya ang totoong ako. I'd rather die than see the hatred in her eyes. Anong gusto mong sabihin? Si Marco na bumaba ang tinig. At sa harap ng lahat ay sinabi ni Kurt ang gustong sabihin. Ang lahat-lahat mula sa araw na nakilala nito si Elaine hanggang sa ito'y mamatay at sumabog ang sasakyan kasama ang anak nila. At ang lihim ng pagkatao niya. Ang pagkamangha ng mga ito'y para kay Elaine at sa ginawa nito. Maliban kay Bernard na natiling tahimik at walang ekspresyon sa mukha. Subalit tila hindi napansin ng mga ito ang bagay na ipinagtapat ni Kurt tungkol sa pagkatao niya. Interesting, si Nathaniel na nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon. At paano kung ang inaasahan mo'y siyang maging reaksyon ni Jade? Pain passed through his eyes, subalit agad ding nawala. I'll cross the bridge when I come to it, he said in a cold voice. Hindi alam kung naipagkanulo siya ng kaunting takot sa tinig.
You'll never see me again. She all that matters. I do not even care with what you think about me. Tumayo na siya. Good day, ma'am. Niyuko niya si Margarita. Nakalabas na siya ng pinto nang basagin ni Bernard ang katahimikan sa kanilang lahat. I couldn't believe my niece wormed her way into that hard man's heart and cracked the ice that he built around him for years. Matagal ko nang alam ang ipinagtapat niya ngayon. Walang gustong sumagot. Iisa ang nasa isip ng mga lalaki. How their wives did the same thing in one way or another. Humihingal na pinatigil ni Jade ang kabayo niya sa tabi ng kabayo ni Jessica. Hindi kita kayang talunin, Jess. Nakatawang sabi niya. You've spent all your 17 years sa likod ng kabayo. Humalakhak ang dalagita. Hinimas-himas ang ulo ni Fireball. Kumikislap sa sikat ng araw ang itim na itim nitong kulay. Walang tatalo sa'yo, Fireball, di ba? Bilang sagot ay humalinghing ang magilas na stallion. Sabay na nagtawanan ang magpinsan. Nang sabay ding mapatingala nang marinig ang ugong ng chopper sa ere. Who could that be? Si Jade. Ang kamay ay nakaharang sa mga mata upang hindi masilaw sa araw. Baka si Romano, sagot ni Jess. Hindi pa siya umuwi rito mula nang dumating siya noong 1 linggo, di ba? Karaniwan ay sa Christine Hotel ibinababa ni Romano ang chopper, Jess. Nakakunot ang noong sinundan ng tingin ng chopper na patungo sa De Silva Farm. Nagkibit ng mga balikat si Jessica. Baka ang daddy at mami mo. Baka, she said thoughtfully. Pero sa makalawa pa ang balik ng mga iyon dahil ngayon palang nagsisimula ang taunang board meeting. Oh well, walang pinakamainam niyan kundi habulin mo ang chopper sa farm. Babalik na ako sa villa. Hasta la vista. Pagkasabi niyon ay tinapik na ng dalagita si Fireball. Pinatakbo na rin ni Jade ang kabayo pa uwi ng farm. Malapit na siya nang bumaba ang lipad ng chopper at nagpapaikot-ikot sa kanya hanggang sa halos ilang dipa na lang ang layo nito sa lupa. Kurt! Bulalas ng dalaga nang makilala ang pilot. Nilingon siya nito at tinanguan. Sunod-sunod ang kabog ng dibdib niya. Inihinto nang wala sa loob ang kabayo. Ang chopper ay muling umikot at kumuha ng belo para sa pagbaba sa kapatagan. Nahawi ang mga kugon at damo sa hanging dala ng hélice nito. Only expert war pilots could turn like that. Nagugulumihang bulong ni Jade sa matalim na pag-ikot ng chopper. Kahit si James Navarro, ang anak ng family friend na si Alvaro at Christine, in his daredevil ways ay hindi nagkakapagpaikot ng ganoon sa chopper. Bumaba siya ng kabayo at itinali ito sa isang puno sa di kalayuan. Nananatili siyang nakatayo roon hanggang sa makalapag ng chopper at bumaba rito si Kurt. Gusto nang mabasag ng dibdib niya sa matinding kaba. Ano ang sadya ni Kurt sa kanya? Should she hope? Si Kurt ay huminto 2 dipa mula sa kinatatayuan niya. In an expressionless face, hinagod siya ng tingin nito. Pagkatapos ay bumalik ang mga mata sa mukha niya. Nahiyang ka rito. Mamula-mula ang balat mo. Humakbang ito palapit sa kanya. Huminto sa paghinga si Jade nang abutin nito ang buhok niyang nakatali sa likod. If I'll kiss you now, he whispered raggedly. Hindi ako makakapangakong hanggang halik lang yun. Inabot nito ang isang kamay niya at tinala sa maong nito. Feel that? Napasinghap ang dalaga at marahas na binawi ang kamay kasabay ng pag-atras. Kay bilis ng paggapang ng init sa buong katauhan niya. At kung hindi niya ilalayo ang sarili, natitiyak niyang bibigay siya. Bastos ka pa rin, she croaked. Ngumisi ang lalaki, showing perfect set of white teeth. Do you think I'll change because I met you? Anong ginagawa mo rito? You didn't come all the way to the island to make love to you? Nakangising tanong ni Kurt. There's nothing I'd love to do but that, sweetheart. But that can wait after we talk. That is, kung gusto mo pa rin. This time I promise I won't seduce you into it. Nag-iba ang tinig dito sa bahaging yon. Something like uncertainty. Bakit gamit mo ang chopper ng kumpanya? Nilagyan niya ng iritasyon ang tinig. With your uncle's permission,
Namulsa ito at inikot ang tingin sa paligid. Sumeryoso. I miss this place. Nagsalubong ang mga kilay ni Jade. You've been there? Many years ago. Bakit hindi ko alam yon? Hindi makapaniwalang usal ng dalaga. 11 taon lang ang tanda mo sa akin. Pinuno ni Kurt ng hangin ang dibdib at tumaas ang sulok ng bibig bilang pagngiti. You weren't even born yet. Sa pagkakatanda ko'y magkagalit pa ang pamilya Fortalejo at De Silva. But I guess 2 months after I left, your father met your mother and things have changed. How did you know all these things when you were just barely a boy? My father was your Uncle Bernard's closest friend, and I used to read your uncle's letter to my father. Lumakad ito patungo sa isang nakahapay na sanga at naupo roon. Bumunot ng damo at nilaro sa bibig. Gusto kong magkwento. Wika nito makalipas ang ilang sandali at tiningala siya. Kung pakikinggan mo. Nakita ni Jade ang insekuridad sa mga mata nito. Ang pagguhit ng takot na hindi niya magawang paniwala ang makikita sa anyo nito. Not Kurt. May kung anong init na humaplos sa dibdib niya sa nakaguhit na iyon sa mga mata ng lalaki. Ngumiti siya, in encouragement, at naupo sa damo. You can take all my time. Gumanti ng ngiti si Kurt, pagkatapos ay dagliring na palis. Muling huminga ng malalim. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Naikwento na sayo ng Grandmere ang iba. Siguro'y noong panahong matuklasan ng papa na may ibang lalaki sa buhay ng mama. When he came home from the war in Nam and found my mother beating me. Hindi kumibo si Jade. Nasa isip na anumang sandali ay baka muling magsara si Kurt. Bagaman natitiyak niyang kaya naroon iyon ay upang magsalita. Since then my father's life had never been the same. Thanks to Bernard Fortalejo at kahit paano'y hindi lubusang sinalanta ni Jackson ng sarili. That was when he invited us here and stayed for 3 weeks. The happiest times of my life. Bumaba ang tinig ni Kurt sa bahaging iyon. After college, I joined the Air Force. I was a jet fighter pilot, dropping bombs in enemy territory. Hindi ilang kaaway ang napatay ng mga kamay na ito, Jade. Nilingan nito ang dalaga at inaasahang makikita sa mukha niya ang pagkasuklam. But her face was quiet. Then CIA took me after a year. Kung saan-saan ang assignments. Hindi ilang beses akong napaharap sa kamatayan. Muli itong lumingon sa kanya. Ang mga pilat na nakikita mo sa katawan ko'y sanhi ng mga bala at patalin. Oh, hindi maiwasan ni Jade ang pagkawala ng ungol sa bahaging iyon. Subalit hindi pinansin ni Kurt iyon at nagpatuloy. In one of my assignments in Saraviejo, I met Elaine. She was very young. She's an American. I fell in love with her. Nagyuko ng ulo si Jade nang tingnan siya ni Kurt. Hindi niya gustong makita ni Kurt ang panibugho sa mga mata niya. After a month, we went back to America and got married. At sa kauna-unahang pagkakataon ay kumuha ako ng apartment upang itira siya roon. Nag-live ako sa serbisyo ng 1 buwan. Gusto kong ma-enjoy ang bagong kabanata ng buhay ko. Elaine was so interested with my job as an insurance sales agent. Iyon ang pagkakaalam niya. I was trained not to trust anyone, not even my wife. Huminto sa bahaging iyon ang kwento si Kurt at tumawa. A humorless and mocking laugh na itinutuon niya sa sarili. Then she got pregnant with my child. Patuloy nito a pain in his voice. Hindi niya inaasahan iyon. We always use protection. Nagkibit balikat si Kurt. Siguro'y nakaligtaan namin minsan, hindi ko maalala. She hated the pregnancy. Abala daw yon sa aming dalawa. Saka na raw pag medyo handa na kami. She wanted to terminate the pregnancy pero hindi ako pumayag. Doon nagsimula ang malaking pagtatalo namin lalo na nang lumalaki na ang tiyan niya. I tried to be patient with her. Siguro'y ganoon lang ang nagdadalang tao. Until she gave birth to my son. Lalo nang lumaki ang agwat sa pagitan naming dalawa. He hated my son so much. Gustong maiyak ni Jade sa tinig ni Kurt. At nakadama siya ng pagkamuhi sa babaeng hindi niya maintindihan kung bakit nasuklam sa sariling anak.
Isang araw ay kinausap ako ng head ko. Para akong binagsakan ng bomba nang sabihin niya na ang aking asawa ay isang KGB spy and that we'd been under surveillance for months. Oh God. Yes, tumango si Kurt. Hindi ko gustong maniwala subalit pumapasok sa isip ko ang malimit kong pagkahuli sa kanyang lihim na pinakikialaman ang kung ano-anong papeles ko sa bahay. At hindi minsang nahuhuli ko siyang binubuksan ng computer ko. Lagi niyang sinasabing naiinip siya and wanted to help me with my paperworks. Ano ang nakuha niyang impormasyon sa'yo? Nothing, mariing sagot ni Kurt. She couldn't penetrate my files dahil may password iyon. But if she's a spy, it would be so easy for her to find out. Giit ng dalaga sa anumang paraan. Kurt smiled mockingly. Siguro, and probably had tried 1,000 words. Pero hindi kailanman papasok sa isip niya at ng mga kasamahan niya ang password ko. What is it? Wala sa loob niyang tanong. For the first time, he smiled sheepishly na nasilip sandali ni Jade ang batang Kurt. Paso de Blas. Oh! Sino ang mag-iisip ng password na iyon? Patuloy ni Kurt na matabang nang umiti. Saang bahagi ng mundo nila hahanapin yon? Niwala sa mapa ng mundo ang pangalang iyon, even the island din. What happened? Ano ang ginawa mo? Sama-sama na ang damdaming nasa dibdib niya. Excitement and anticipation. I confronted her angrily and again. Nakita ko siyang muli sa harap ng computer ko. Frantic na makapenetrate. Naglakbay si Kurt sa nakaraan. Ipinarada niya ang sasakyan sa likod ng sasakyan ng asawa. Nagsalubong ang mga kilay ng tila may napuna siyang dalawang lalaki na nanggaling sa bakuran ng apartment nila. Mabilis siyang pumasok ng bahay. Tuloy-tuloy sa study. Dinatnan niya ang asawang hindi malaman kung ano ang gagawin sa pagkakahuling pilit itong naghahanap ng access. What are you doing? Bungad ni Kurt sa may pinto ng study. Nothing, sagot nito kasabay ng pagkibit ng mga balikat. Pilit na itinatago ang pamumutla sa nakikitang galit sa mukha ng asawa. Why can't you tell me the password, Kurt? What is inside in that file anyway? Files that are useful to you and your people? Napasinghap si Elaine. Nawala ng kulay ang mukha. So it's true that you're a KGB spy. Mapanganib niyang nilapitan ang babae, subalit mabilis itong nakatayo at nakalayo sa kanya. Kumuha ng buwelo at nagpakawala ng flying kick na tumama sa sikmura ni Kurt. Nasadsad sa dingding si Kurt sa hindi inaasahang gagawin ng asawa. His instinct is to fight back pero hindi niya magawang saktan ang babae. So, I am a spy, you nigger. Hiyaw nito sa nanlilisik na mga mata. And I've wasted so much of my time with you. And I'm sure now you will not give me what I want unless I take someone you love most. Pagkasabi niyo'y tumakbo palabas si Elaine sa pagkabigla ni Kurt. Hindi naiintindihan ang sinasabi ng asawa. Si Elaine ay nagtuloy sa nursery at marahas na hinablot si Jack. Ang 3 buwang gulang na sanggol mula sa nag-aalaga rito. Dinakma ang bag sa chest at nagmamadaling lumabas. Nasa labas na ang mga ito ng apartment nang abutan ni Kurt. Elaine, please give me back the baby. Pakiusap ni Kurt sa kanya. Leave Jack out of this. She's your son. Umismid si Elaine. He's only yours, Kurt. This baby is a nigger like his father. Now come closer and I'll drop your son. Just come closer. Banta ng babae na nanlilisik ng mga mata. Hindi makakilo si Kurt. Ang mga matay na sa tumitiling anak na katutok. Hindi niya pinagdududuhang gagawin ni Elaine ang banta nito. Dinukot ni Elaine ang susi ng kotse sa bag at unti-unting humakbang patungo sa sasakyan nito. Give me what I need, Kurt, and you will have your son back. Ang huling sabi nito bago pumasok sa kotse. Halos pabagsak nitong inilapag sa kabilang upuan na nagtitiling bata. Ipinasok sa ignition ng susi at in-start. Nakakabinging pagsabog ang biglang naganap. Kahit si Kurt ay inabot at bumalandra sa apartment. Jack! No! Isinubsob ni Jade ang mukha sa mga palad.
Narinig na niya ay maikling bersyong iyon sa ama, subalit higit na nakagigimbal na marinig sa mismong taong nakasaksi, sa mismong taong anak nito ang nasawi. Nainip na ang mga kasamahan niya na wala siyang maibigay kahit na anong impormasyon. Patuloy ni Kurt na nagsisikip sa dibdib. At natitiyak niyang hindi ilang kasamahan niya ang dumarating sa bahay kapag wala ako. Bago pa ang pangyayaring iyon ay nakikita ko na ang pagiging restless ni Elaine. Nagpapanik na siya. Nagdududa na ang mga kasamahan niyang bumaliktad siya. So they planted a bomb in her car. It was meant for her. At ang dinamay nila ang walang malay na sanggol. Oh God, tuloy sa paghagulhol ang dalaga. I blame myself for my son's death na wala akong nagawa. Habang hindi ilang tao ang nailigtas ko sa kamay ng mga terorista ay wala akong nagawa sa sarili kong anak. He was only 3 months old. There was so much pain and agony in his voice. Ano ba ang maaaring sabihin ni Jade upang burahin ang sakit sa damdamin nito? Tahimik siyang humihikbi. Para sa walang malay nitong anak at para kay Kurt, who must have lived through the nightmare. May ilang tao sa loob ng CIA na hindi naniniwalang wala akong impormasyong ibinigay kay Elaine. Hindi mahalaga sa akin yun. Ang mga heads ko'y naniniwalang wala akong alam. Ipinadala nila ako rito sa Pilipinas para sa isang operatiba under General Harley and for me to recover the tragedy. Dahil lahat ng mahirap na misyon ay tinatanggap ko. Hindi ilang beses kong ipinapain ang aking sarili. Hinahamon ang kamatayan. I didn't even care if I die. Ngayong nabigyan ng dahilan ng dalaga kung bakit para ito'y laro lamang ang panganib. I resigned 3 years ago. I got bored with my job. Inilipat ng inang sa pangalan ko ang isang kapirasong lupa sa Maynila na kinatatayuan ng isang lumang 3 pintong apartment. Hindi ko gustong tanggapin pero ipinilit niya. Para sa akin daw iyon. Matagal nang wala ang mama kaya ako ang nagmamana nun. So with her permission, I had the old apartment demolished. Isinangla ang titulo sa bangko at pinatayuan ko ng 6 na palapag na building and have it rented for offices. Ang building sa Ermita. Aniya na nag-aangat ng mukha. Yes, nagtayo ako ng security agency. It isn't that big but it's doing fine. Tumayo mula sa pagkakaupo si Kurt at nilapitan siya. Itinaas mula sa damuhan at isinandal sa puno. Since then, women are plating Jade until you, he whispered. His voice husky, his eyes misty. He brushed his thumb finger on her lips. I tried to stay away from you. Para sa akin ay wala kang kaibahan sa ibang mga babaeng nakilala ko. Sa sarili kong ina, kay Elaine. She swallowed a lump in her throat. I don't blame you. But I couldn't get you out of my system. Ikaw na lang lagi ang laman ng isip ko. Nakagkapag-asa ang dalaga. Does that mean that you love me a little? She whispered. I thought what I felt for Elaine was love. Maybe it was. But I was disillusioned. Binulag ko ang sarili ko sa mga nakikita ko kay Elaine for my son. Had it not been for my obsession to make our marriage work, I would have ended our marriage earlier. There was so much sadness in his eyes that Jade wanted to weep. But what I felt for her when I first met her couldn't complete with that what I feel for you. Maemosyon nitong pahayag. He pulled her to him gently at hinagkan sa ibabaw ng ulo at saka nagpatuloy sa isang walang kasigurahang tinig. Pero natatakot akong hindi mo ako tatanggapin. Bahagyang inilayo ni Jade ang sarili at tumingala. You know I love you and I don't care about your past, Kurt. Hindi mahalaga sa akin iyon. Ang importante ay ngayon at bukas and that you love me too. Jade? Isang malalim na paghinga ang binitawan nito. Hindi kumukurap sa pagtitig sa kanya. I'm part black. Parang hinatak sa lalamunan ni Kurt ang salitang iyon. Nagdikit ang mga kilay ni Jade. Anong ibig mong sabihin? My father was a mulatto actually. 3/4 black. So that makes me a quadrant. His father was a half black. An African French but his mother was an American. White American missionary in Strait La Corse, one of those French islands in the Caribbean where they met. My father met my mother in America,
but brought her to the island when she got pregnant with me. Doon ako ipinanganak and spent 5 years of my life there. Naunang namatay ang grandfather ko. But when Grandmere died, we went back to America and father left for Nam. Why are you telling me your roots? It doesn't make me love you less. You don't understand. Wika nito sa tinig na walang kasiguruhan. I may have inherited my grandparent French and American blood. Pero ang anak ko kay Elaine ay minana ang pagiging quadrant ko, Jade. Bagaman hindi ganoong kaitim ng sanggol, ay kinamuhian pa rin iyon ni Elaine. Hindi niya matanggap ang kulay ng bata. Kumawala si Jade sa pagkakayakap nito at inalis sa pagkakatali ang kabayo at sumakay dito. Nakayuko ang nginitian si Kurt. Come and meet my grandmother Julia. She will love you. Naroon pa rin ang insekuridad sa mga mata ni Kurt na tumingala sa kanya. Ang magiging anak natin maaaring, shut up, nakatawang putol ni Jade sa sasabihin nito. If we will procreate the look-alikes of Mariah Carey or Vanessa Williams or Halle Berry or even Denzel Washington, I'd surely enjoy having them all. Add Michael Jordan in the team, nakatawang sabi niya. The happiness in her eyes ay tila nagbigay liwanag ng higit kaysa sa araw. Nanatiling nakatitig sa kanya si Kurt at hindi siya maaaring magkamaling mga luha ang nakita niyang kumislap sa mga mata nito. Ano ang sasabihin ng pamilya mo? Gumagaralgal nitong sabi. Damn you, Kurt, kailan ka pa naging duwag? Nagagalit-galitan niyang singhal. Uncle Bernard loves you. Don't you ever believe that he missed the shot, you idiot? Ilang sandaling hindi kumibo si Kurt at nakatitig lang sa kanya, wanting to be sure that everything is real, na ang sinasabi niya ay totoo, that she loves him sa kabila ng lahat. Elaine didn't love you, Kurt. She married you for selfish and political reasons. Kaya nagawa niya iyon sa'yo at sa anak niyo, but I love you. Binulong ng dalaga ang huling sinabi. Everything about you. Para iyong balsamo na humahaplo sa sugutang pagkatao ni Kurt. I wouldn't change overnight, Jade. I could still be crude and vulgar and I never meant you to. Agap ni Jade. I love you, Kurt. Itinaas ni Jade ang mga kamay at tumingala na tila nag-iisip ng dahilan kung bakit mahal niya ang lalaki. Just because. A corner of his lip twisted upward in a sudden grin. In that case, lady, come back down here and let's fuck. Hinila nito mula sa kabayo si Jade sa pagkabigla niya. Nagulat ang kabayo at tumakbong palayo. Pareho silang bumagsak sa damuhan. Napaibawaw si Jade straddling him. Ilang sandaling katahimikan ang nagamagitan sa kanilang dalawa. They can almost hear the beating of their hearts. Their gazes lock. Thank you so much. Bulong ni Kurt. Hinawi ang buhok mula sa mukha niya at pagkatapos ay inabot siya at mahigpit na niyakap. Thank you for loving me. He buried his face in her hair. May ilang sandaling hinayaan ni Jade ang pagyugyog ng mga balikat nito habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Hinayaan niyang lumaya mula sa lalaking ito ang lahat ng nakaraan. She wants him to face the new day with hope and love. Titiyakin niya iyon. Then after a while, she raised her face inches over his. Let me love you, Kurt. She whispered and bent again, erasing traces of tears from his face with her lips. My way. Nag-echo sa buong paligid ang halakhak ni Kurt at idinipa ang mga braso. I am yours for the taking. Ikinasal ang dalawa isang buwan ang makalipas sa mismong De Silva Farm. Sa bahaging nakatanaw sa malawak na karagatan, the sea was clear and endless turquoise. Ang mga ulap ay asul, a perfect island day. Ang makeshift ark kung saan naroon ang dalawang ikinakasal ay napapalibutan ng mga sari-saring orchids in different exotic colors. Isang pampamilya at malalapit na mga kaibigan lamang ang okasyong iyon. Naroon ang buong Navarro clan. Ang inang ni Kurt na si Alejandra ay kasama ni Julia sa mesa. At nagsiuwi ang mga nasa ibang bansa upang daluhan ang kasal. Aidan acted as best man dahil si Lenny na ang nag-witness sa madalian at hindi preparadong kasal ni Romano at Bobby. Si Julian ang maid of honor na napakaganda sa pagiging mestiza nito.
Higit na mestiza kaysa kay Emerald. Ang katapat nito ay ang gwapong anak ni Alvaro at Cristina, si James, her childhood crush. I can't believe my luck. Siko nito sa pinsang si Cameron. Lumabi si Cameron na pinsan din ni James dahil sa mami niyang si Jenny ang bunsong kapatid ni Alvaro. May girlfriend na si Jim, huwag kang umasa. Pinandilatan nito ang mga mata ng pinsan. Huwag mong sirain ang araw ko. Kanino ko pa nga iniisip na kaming dalawang ikinakasal. Nagkatinginan si Cameron at Jessica at parehong umikot ang mga mata sa langit. Si Anton Carl ay sinisiko rin si Lenny. Hindi ka ba nagagandahan kay Naomi? Palihim nitong sinulyapan ang bunsong anak ni Alvaro at Christine, nakasama sa entourage. Bakit mo na itanong? Nakakunot ang noong sagot ni Len. Sinusulyapan ka, hindi mo pinapansin. You have my permission, ligawan mo. Bakit maganda naman at sexy ah? Magkasabay tayong lumaki. Halos magkamag-anak na tayo by affinity. Nasaan ang thrill noon? Naiirita ang sagot ni Lenny. Isang white satin wedding gown ang suot ni Jade. Hawak sa mga kamay ang kalumpo ng mga lavender orchids. Nang magsalita ang magkakasal na mga kahulugan ng pag-ibig ay nagsalubong ang mga mata ng dalawa. Ni hindi na narinig pa ang sinasabi ng nagkakasal. Wala sa loob na itinaas ni Kurt ang veil niya at unting-unting bumaba ang mga labi sa kanya. Humugong ang bulungan at kiligan at katuwaan sa pagkakamot ng ulo ng nagkakasal. Hinahag ka na ng groom ang bride at walang pakialam kung tapos na ang seremonya o hindi pa. Children, hindi ba dapat mamaya pa yan? Ang nagkakasal na yumuko at pabulong na nagsalita. Nang hindi ito pansinin ay itinuloy na lamang ang ritual sa paghahalikikan ng mga bisita. Pareho nang may asawa ang mga anak natin, Marco. Si Emerald na humilig sa balikat ng asawa. May kung anong lungkot ang nadama. Tumango si Marco pero hindi makuhang magsalita. Nagsisikip ang dibdib nito. Kung sa kaligayahan o sa kalungkutang hindi na kanya ang bunso niya ay hindi niya tiyak. I used to tie her ponytail. Gumagaralgal ang tinig nito. I used to tuck my daughter to bed and kiss her goodnight. She used to be a daddy's girl, Emerald. So much loneliness in his voice. Narinig ni Jade ang huling sinabi ng ama mula sa likod. Yumuko ito at hinagkan si Marco. I love you, Daddy. Bulong ni Jade. I'll give you lots of naughty little grandchildren. I promise. Hindi agad makuhang magsalita ni Marco. Pinisil ang braso ng anak at sapilitang umiti. Huwag niyo akong paghintayin ng matagal, Jade. Hinahanap ka ng asawa mo, Jade. Si Emerald na hinayon si Kurt na nagpapalingalinga. Ma'am, take care of Daddy. May pakiramdam akong hihimatayin mamaya yan. Pabirong kindat nito sa ina na nakangiting umiling. Are you alright? Ngumiti si Marco. I'm okay, and I guess I'm overreacting. I wasn't prepared for this, you know. Romano got married in haste nang wala man lang babala. But I'm worried about Romano, Marco. Ni hindi niya sinasabi sa atin kung ano ang sanhi ng malubhang alitan nila ni Bobby. Ang manugang mo hindi natin alam kung nasaan. Patuloy ni Emerald na nilinga ang buong angka na nagkakasiyahan. Si Romano ay nasa isang sulok at umiinom mag-isa. Ang mga bagong kasal ay naglalakad sa tabing dagat. Parehong suot pa rin ang damit pang kasal. Pareho ring bitbit ang mga sapatos sa tig-isang kamay. Nilinga ang dagat na nag-reflect ng iba't ibang kulay mula sa papalubog na araw. One day, I'll take you there. I'd love to, darling. Muli siyang nilingon ng asawa. Let's try the sand, a suggestive gleam in his eyes. Tumingala si Jay dito. Sa paningin niya ay biglang naging payapa ang mukha ng asawa. Tila napakaraming taon ang naalis sa edad nito. I like that, sagot niya at kumiti ng may antisipasyon. Pero hintayin nating dumilim at mawala ang mga bisita. Humalakhak si Kurt, pagkatapos ay hinawakan ang baba niya at itinaas. As I love you. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Kurt at Jade.
Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo ay yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iiwan. At lagi po nating tatandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa'yo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.